Bata pa lamang sina Raul at Manuel, ay tampulan na sila ng tukso sa kanilang eskwelahan. Bakit? Dahil sa hirap ng buhay ng kanilang pamilya, ay parati na lamang kamote at tuyo ang kanilang baon. Ulila na sila sa ina. Dahil sa hirap ng buhay nila, ay hindi na nila ito nagawa pang patignan sa mga eksperto. Namatay ito sa sakit sa puso. At dala ng kahirapan na inapilitan rin silang magtrabaho sa bukid. Hanggang sa nakarating sila ng sekundarya, ay ganoon pa rin ang baon nila at hindi nila yon kailanman ikinahiya. Tubong negros ang pamilya nila. Salat na salat sila sa buhay. Minsan kung walang pasok, ay tumutulong ang magkapatid sa kanilang ama. Panganay si Raul. Halos magkasing edad lang sila kaya't napagkakamala na sila daw ay kambal. Kung ano ang tapang ni Manuel, ay siya namang mapagpakumbaba ni Raul. Manuel, hati na tayo ulit dito ha. Sa'yo na ang kalahati. Kahit yung ulo na lang ng tuyo ang itira mo sa akin. Hindi kuya, hating magkapatid tayo dapat. Ang hirap kaya ng walang ulam. Eto, sa'yo na ang kalahati ha. Ikaw ang bahala. Sige basta't kainin mo ng mabuti at baka ka pa matinik niyan. Ilang oras pa ay dumating na ang mga kaklase nilang nakakaluwag sa buhay. Maingay at nagtatawanan pa ang mga ito. Hindi naman sila pinansin ng magkapatid at patuloy lang na kumain ng tanghalian. Uy, sinakamote at tuyo oh. Pahingi naman kami ng tuyo nyo oh. Oo nga please. Wala kasi kaming ulam eh. Sige na, pahingi kami niyan. Tumingin na lamang ng masama si Manuel sa mga ito at patuloy pa rin sa pagkain. Kaya naman tumawa ang isa sa mga kaklase nila at tinabik ang kanilang pagkain. Nahulog sa lapag ang kanin at ang isang perasong tuyo na may kasamang nilagang kamote. Nagtawanan pa ang mga ito. Kaya tumayo si Raul at pinulot ang mga ito. Pero iba si Manuel. Tinulak niya ang kaklase nila. Kaya't napasalampak ito sa sahig. Salbahe kayo. Alam niyo bang pinaghirapan ng tatay namin yan ha? Halos hindi na nga siya kumain para lamang mabilihan para sa amin. Tapos itatapon mo lang. Palibasa mayayaman kayo. Hindi niyo nakikita ang hirap namin. Tama na yan Manuel. Tayo na. Uminom na lamang tayo ng tubig sa labas. Lumabas silang magkapatid. Kaya't naiwan ang 5 kaklase nila. Natahimik ang dalawa dahil sinabi ni Manuel sa mga ito. Kuya, bakit mo inaya na ganun-ganun lang nila tayo ha? Dahil hindi natin dapat patulan ng mas mababa ang tingin sa atin. Kung gagawin natin na patulan ng mga gaya nila, para na rin nating pinatunayan na kawawa tayo. Hindi nga ba kuya? Totoo naman talaga na mula noon ay kawawa na tayo, hindi ba? Umiling si Raul para iparating sa kapatid na ayaw niyang pagtalunan pa nila ang bagay na yon. Kaya't sumunod na lamang ang binatilya dito. Uminom sila pareho sa isang poso na kinukuha na nila parati ng inumin. Natapos ang klase nila, kaya't dumiretso silang umuwi sa maliit nilang bahay na pinagtagpi-tagping goma at ilang kahoy. Wala doon ang kanilang ama na si Mang Celso. Alam na ni Raul kung nasaan ito, kaya't kinuha niya ang mauling na kaldero at tinignan ng balde kung may maisasahing pa sila. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang mundo ni Raul nang simot na ang laman ng balde at kahit isang butil ng bigas ay wala. Hulaan ko kuya, wala nang bigas no? Ay nako, bakit kasi sa dinami-rami ng tao, tayo pa ang naging mahirap? Pwisit na buhay ito oh. Hoy Manuel, yung bibig mo, pasalamat ka pa nga wala tayong sakit eh. Dito ka na muna. Utang lang ako ng bigas kay Aling Marta. Sige na kuya. Igib na muna ako ng tubig sa balon. Sana'y pautangan ka pa nun sa haba ng listahan natin. May awa ang Diyos sa atin. Basta't magsusumikap ako para kay Itay at sa'yo. Tumango si Manuel dahil sa porsigido ang kuya niyang lumaban sa buhay. Tulad nga ng sinabi niya, ay umutang ito ng bigas sa tindahan. Swerte pa rin dahil may nagpapautang na gaya ni Aling Marta, sa kabila ng patong-patong nilang bayarin. Pagdating niya sa bahay, ay tapos nang mag-igib si Manuel. Sakto rin nakakarating lang ni Mang Celso
at may dala itong tinapay. Ang sabi nito ay bigay daw ng amo niya sa bukid. Tay, merienda niyo yan oh. Sabi ko na ho kainin niyo dahil sa inyo po yan. Mamaya ay mahilo kayo dahil sa init at gutom. Sige kayo, wala tayong pera pampagamot. Hindi anak, bigay lang sa akin yan. May bigas ba tayo mga anak? Wala kasing sahod si tatay ngayon. Bukas pa ang sahod ko. Meron na ho tay. Nakautang po ako kay Aling Marta ulit. Sabi ko ho tay, pagyaman natin ang bayad. Buti napapayag mo na pagyaman pa natin ang bayad anak. Bata ka talaga oh. May dala rin pala akong kape. O isalin mo na yung asukal. Kahit pa sila salat sa buhay, masasabi naman na Raul at Manuel na masaya pa rin sila dahil malakas pa ang kanilang ama. Tamang-tama dahil araw ng Sabado bukas, kaya sasama sila sa kanilang ama para manguwari ng mga bunga ng mais at ilang kamote na rin sa ibayong lugar. Ibibenta nila ang ilan tapos pagkain nila ang matitira. Sa bukid, paaralan, at sa bahay lang umiikot ang buhay ng magkapatid na Raul at Manuel. Mabilis na lumipas ang mga araw maging ang buwan. Huling antas na nila sa sekundarya. Ang pangarap lang ni Raul ay makatapos kahit sa sekundarya lang. Para kahit papaano ay may pagmalaki sila sa yumao nilang ina. Bitbit ni Manuel ang supot na may laman na kanin. Inihaw na tuyo at nilagang kamote. Pagpasok nila sa loob ng classroom, ay natawa sa kanila ang mga kaklase na walang ibang ginawa kung hindi ang insultuin sila. Wow! Ang aga-aga niyong magkapatid ah. Alam ko ang baon niyo. Kamote ulit sa kasunog na tuyo. At least matalino kami ikaw. Ano ka? Panghuli lang sa bilang? Nagtawanan ng lahat ng nakarinig dahil sa banat ni Manuel dito. Tama ito. Kahit na mahirap sila ay nabihiyaan naman silang magkapatid ng talino. Naupo na lang ang magkapatid habang galit na galit si Obet dahil napahiya siya sa karamihan. Nagsimula ang klase nila at tahimik ang lahat. Ang ama nila ay walang tigil sa paghahanap buhay para lamang may makain sila sa araw-araw. Nang sumapit ang tanghalian, ay dating gawi ang magkapatid. Lumabas saglit si Raul para kumuha ng tubig sa poso sa likod ng kanilang silid-aralan, habang si Manuel naman ay naayos ang kanilang pagkain. Maya-maya ay bigla na lamang pumasok si Obet kasama ang mga kaklase nila. Walang pasabi nitong tinabig ang pagkain na nasa ibabaw ng lamesa ni Manuel, kaya't sumambulat ang pagkain nila sa sahig. Nakaramdam ng inis at galit si Manuel sa mga ito. Nagtawanan ang mga ito dahil sa perwisyo na nagawa nila sa magkapatid. Ay, kawawa naman si Manuel oh, natapon. Pulutin nyo, sayang yung tuyo oh. Ulam nyo pa naman yan, hindi ba? Ano ba kayo ha? Lagi nyo na lang ginaganyan si Manuel. Sabi ng kaklase nilang si Isabel. Nakatitig lamang si Manuel sa nagkalat na kanin at ilang pirasong kamote sa sahig. Ilang sandali pa ay lumod dito at isa-isang pinulot ang mga pagkain na natapon nila. Nagulat pa ang mga naroon dahil unang beses pa lamang nilang nakita at narinig na umiyak ito. Nang dumating si Raul, ay hindi rin ito nakakilos sa nakita. Sino ba kayo ha? Pinaghirapan ng tatay namin ito. Kaya bawat putil ay napakahalaga para sa amin. Alam niyo bang halos hindi na siya kumain? May bigas lang na maiuwi sa amin ha? Umiiyak na sabi ni Manuel. Bakit kayo ganyan ha? Nagtitimpi ako dahil alam ko na masama ang pumatol sa mga gaya nyo. Pero sobra na kayo. Sabat naman ni Raul. Tama na kuya. Umuwi na lang tayo. Tumayo si Manuel at diretso labas sa silid-aralan nila. Nakatanaw lang si Raul sa kapatid na ngayon niya lamang nakitang lumuluha. Kilala niya itong matapang. Pero ngayon ay parang nadurog ang puso niya sa nakita. Sinundan ni Raul ang kapatid at naabutan niya itong umiiyak sa likod ng isang puno. Kuyom ang mga kamay habang naglalandas ang mga luha. Manuel, bakit ganun kuya? Ang hangad lang naman natin ay mag-aral. Bakit kailangan pa nilang ipamukha sa atin ang kahirapan? Hindi kasi nila danas ang hirap ng buhay, Manuel. Hindi nila natitikman ang mawalan ng mga kain. Kaya't magpakatatag tayo. Dadating din yung araw na tayo naman ang angat sa buhay.
Sana nga, kuya. Sana nga. Para naman makapagpahinga na rin si tatay. Alam kong pagod na rin siya eh. Tinapik ni Raul ang balikat ng kapatid. Binigyan niya ito ng isang simpleng ngiti para pampalubag loob. Napatingin tuloy ang magkapatid sa hawak na bauna na wala ng laman. Nagulat pa sila nang may mag-abot ng 2 supot ng tinapay at 2 bote ng inumin. Ito ay si Isabel. Si Isabel ang kaklase nila na tahimik lang rin sa kanilang klase. Sabay pahalos na tumingin ang magkapatid sa dalaga. Kinuha kaagad ni Manuel ang tinapay, saka naupo at nagsimula ng kainin iyon. Nagpasalamat pa nga ang binata dito. Nang maubos nila yon, ay nanatili pa rin doon si Isabel. Taga-kabilang bayan ito, at katulad nila, ay magsasaka rin ng ama ng dalaga. Hindi ito palakibo sa klase, liban na lamang kung tatawagin ang pangalan nito. Salamat, Isabel ah. Bakit mo pala kami binigyan nito? Alam ko kasi ang pakiramdam ng gutom. Dahil tulad nyo, magsasaka lang rin ang tatay ko. Sa isang salita, ay mahirap lang rin kami. Buti ka pa, may bukid kayo. Kami nakikipitas lang minsan ng kape at kamote. Kung wala nun, wala kaming kakainin. Oo nga, salamat ulit ha. Tumango ang dalaga sa sila iniwan doon. Gaya nila, ay mataas rin ang pangarap ni Isabel. Gusto rin itong maiahon sa hirap ang mga magulang niya. Pauwi na ang magkapatid pero tampulan pa rin sila ng tukso. Ang kantsawan ay magkapatid raw silang kamote at amoy inihaw na tuyo. Madalas kasi na yon ang naririnig nila pero tinitiis lang nila yon. Ayaw nilang makipag-away dahil matanda na ang kanilang ama. Ayaw na rin nilang isipin pa yon ng matanda. Hanggang sa dumating na ang araw ng kanilang pagtatapos. Nakuha ni Raul at Manuel ang pagiging salutatorian at si Manuel naman ay isang valedictorian. Suot ng kanyang ama ang kupas na polo at itim na pantalon na may kalumahana. Hindi yun ikinahiya ng magkapatid, bagkos ay ginawa nilang inspirasyon para makatapos. Unang tinawag si Raul para tanggapin ang karangalan na alay niya para sa ama. And now, let's call in here on stage, Raul Diaz, our salutatorian. Tumayo si Raul ng may luha. Kinuha niya ang kamay ng ama at sabay silang umakyat ng entablado. Nagsalita pa ang binata kaya't natahimik ang paligid. Maraming salamat po para dito. Alay ko at handog ko po itong medalya para sa nag-iisang tao na hindi bumitaw sa aming magkapatid. Tay, para po sa inyo ito. Hindi man tayo ganun kayaman, gaya ng iba, pero pangako ko sa'yo, na iahahon kita sa hirap. Mahal na mahal ka namin ni Manuel, ganun rin si inay. Nagpalakpakan ang mga tao, at kapwa nila nagsipagtapos. Luhaan ng tatay niya maging si Manuel. Sunod na tinawag ang kanyang kapatid. Gaya ni Raul, ay kinuha rin niya ang kamay ng ama. Isinuot ang medalya sa tatay Celso niya. Kahit naiyak ito maging ang mga guro. Tahimik lang ang iba pati yung mga bully na kaklase nila at matiim na nakikinig. Itay, kuya, hindi ko akalain na makukuha natin ang medalya na ito. Tay, ikaw ang dapat magsuot niyan dahil kita namin ni kuya ang hirap mo araw-araw na aalis ka. Kahit pa sabihin na kamote at inihaw na tuyo lamang ang ulam namin, ay napakasarap na. Katatawanan man sa iba. Pero para sa amin ni Kuya, ay ginto na yon para may mailaman sa sikmura. Palakpakan ng namayani dahil sa tinalumpati nilang magkapatid. Maging ang mga guro ay napaluha rin. Binati sila ni Isabel, ganoon rin ang mga magulang nito. 3 buwan ang lumipas, naging mailap ang trabaho sa magkapatid. Kahit naisipan nilang magtinda ng minatamis, at yun ang nagdala at nag-angat sa buhay nilang mag-ama. Sa husay at galing sa pagluluto ng minatamis ni Raul, ay naging mabenta ang kanilang tinda. Hanggang sa unti-unting nakaipon sila at nakapag-aral ng kolehiyo. Mahirap man ang buhay, ay sinikap pa rin nila. Aral sa gabi at tinda naman sa umaga na napagtagumpayan nila. Cassava cake ang produkto ng magkapatid na nakilala hindi lamang sa lugar nila, maging sa kalapit bayan. Pagkatapos ng maraming taon,
ay unti-unti nilang naipagawa ang kanilang bahay. Nakabili rin sila ng ilang mga lupa. Hanggang sa tuluyan na nga silang nagtagumpay sa buhay dahil sa kanilang kasaba cake na pinangalanan nilang RMC Delicacies. Hanggang sa maisipan nilang magkaroon ng isang reunion para makatulong sa iba kung sakaling may mga nangangailangan ng trabaho. Dahil sa lahat ng parte sa mundo ay may branches sila, kaya kailangan nila ng tao. Kuya, kinonta ko na yung mga naging teachers at kaklase natin noong high school. Game sila sa reunion. Nakausap ko na rin si Isabel na siya na ang bahala. Mabuti naman, maganda yung naisip mo. So, we need to go back to the Philippines? Sama natin si tatay. Oo kuya, mabuti at naging empleyado natin si Isabel, hindi ba? Wala bang nabubuong pag-ibig sa inyo? Lagi kitang nakikita na nakatingin sa litrato niya eh. Sira ka talaga. Sige na, pupuntahan ko lang si tatay. Kasalukuyan silang nasa Dubai para sa opening ng kanilang branch doon. Masaya si Raul dahil nabigyan nila ng magandang buhay ang ama. Labis ang pasasalamat nito sa kanilang magkapatid. Pero sa huli, ay sila pa rin ay yumuko at nagpasalamat. Dahil kung hindi dahil dito, ay baka wala sila ngayon sa kinaroroonan nilang tagumpay. Nakinig sila sa mga payo nito noon. Nang makabalik sila sa Pinas, ay ganoon na lamang ang tuwa ng mga dati nilang kapitbahay. Hindi sila nakalimot na bigyan ito ng konting tulong. Tinawagan rin siya ni Isabel para ipaalam na alam na ng mga batchmate nila ang reunion na gaganapin at sinabi ng magkapatid na sagot na nila ang pagkain. Sa isang resort nila ito gaganapin, kung saan nabili rin ng magkapatid. RMC Diaz Resorts ang pangalan ng lugar, kaya't natuwa si Isabel. Manuel, si Tay, lumabas na ba? Lumabas saglit kuya, makikipagkwentuhan na ata doon. Pasok lang ako sa kwarto ha, tawagan ko lang si Joanne. Sige. Nagluto si Raul ng lilagang kamote at nagsalang ng mainit na tubig. Sakto ang uwi ni Mang Celso at paglabas ni Manuel sa kwarto nito, nakangiti ang tatay niya nang makita ang umuusok na kamoteng kahoy. Kain na po tay. Manuel, tara kain tayo habang mainit pa ito. Namiss ko to kuya, noong mga panahon nang walang-wala tayo. Ngayon dito na tayo, successful na at malayo na ang narating. Natutuwang sabi ni Manuel. Gagawin natin ang lahat para makatulong rin sa iba. Kain na tayo, sabi naman ni Raul. Sumapit ang araw ng pagkikita nilang mga batch noon. Kasama nila ang ama at lulan sila ng isang sasakyan na itim. Malayo pa lamang sila, ay tanaw na nila ang mga kilalang mukha. Walang mga nagbago sa mga ito. Wow, ang daming pagkain ah. Magbabalot ako niyan para kay mama. Grabe ka, Obet. Patay gutom ka talaga. Hintayin natin yung nag-set nito. Ang sabi ni Isabel sa GC, di ba? Parating na raw. Sad naman ni Grace. Teka, kamusta na kaya yung magkapatid na kamote at inihaw na tuyo lamang palagi ang pagkain? Darating kaya ang mga yun? At tignan mo, ang astig ng mga pagkain, saka yung sikat na kakanin. Favorite ng mama ko yan ah. Yari talaga sa akin yan mamaya. Mayabang nasabi ni Obed. Malamang hindi darating yung mga yon. Wala na akong balita ron eh. Parang hindi ka naman nalalayo sa kanila. Sad naman ni Grace. Nahinto ang pag-uusap ng dalawa nang dumating ang isang itim na sasakyan. Tumabi pa nga ang mga ito. Si Isabel ang lula noon, kaya't halos malaglag ang panga ng ilan. Nakapagpundar din ito dahil sa trabaho niya at sa income na nakukuha nito. Ang sunod na pumasok ay ang sasakyan na lula nila Raul at Manuel at ang kanilang ama. Halos lumuwa ang mga mata ni Obed nang makita kung sino ang mga ito. Kamusta kayo? Marami tayong pagkain. Enjoy everyone. Sad ni Raul. Raul? Huwag mo sabihin, ikaw ang sponsor nito. Kami nga. Long time no si Obed. Maraming pagkain and welcome to our place. Sad naman ni Manuel. Sa inyo rin ang resort na ito? Paanong nangyari yun? Di makapaniwalang sabi ni Obed. Dahil sa pagsisipag, Obed, at kabutihan ng puso, magsikain na tayo. Sabi ni Raul sa kanya. Natulala si Obed at Chris dahil sa kanilang nalaman
Nahiya sila sa mga sarili nila dahil si Obet ay isang janitor lamang sa ospital at si Grace, dalagang ina naman na may 3 anak, isang kasambahay sa Maynila. Balak na sana nilang umalis nang tawagin sila ni Raul at Manuel. Obet, Grace, saan kayo pupunta? Tayo na at maraming pagkain sa loob oh. Ang totoo niyan Raul, Manuel, nahihiya ako sa inyong dalawa. Ang dami kong kasalanan sa inyo noon. Kung lait-laitin ko kayo dati, ganoon na lamang. Bakit ka naman nahihiya? May mukha ka naman, Obet. Ikaw, Grace, kamusta ka na? Ha? Eto, may 3 anak na. Iniwan ang kinakasama. Alam nyo, Obet, Grace, ang nakaraan ay dapat kinakalimutan na. Mag-focus tayo sa ngayon. Tapos na yon, kaya kalimutan na natin yon. Saka mga bata pa tayo nun eh. Napakabuti nyo. Pasensya na sa mga nagawa namin noon sa inyo ha. Ang galing nyo kasi, kaya successful na kayo. Dati nalalait at pinagtatawanan pa namin ang baon nyo. Ngayon ay mayaman na kayo. Tama na yan, tara na sa loob. Ang mahalaga ay natuto tayo sa pagkakamali natin. Gusto nyo ng trabaho? Usap tayo sa loob mamaya. Hindi makapaniwala ang dalawa dahil sa alok ng magkapatid. Kaya si Obet ay hindi na nahiya at tinanggap na ang alok na trabaho sa kanya. Naging masaya ang reunion nila. Isa-isang humingi ng paumanhin ng bawat kaklase nila noon na nang maliit at nang bully sa kanila. Masaya sila ng gabing iyon kasama ang kanilang tatay. Nagpatawad at nagbukas ng bagong pinto para sa mga nangangailangan. Hindi na rin pinalagpas ni Raul na ligawan si Isabel at naging sila na nga hanggang sa tumagal ang relasyon nila at naging mag-asawa rin sa uli. Walang pagsigla ng kasiyahan ni Raul, Manuel at ng kanyang ama. Hindi man naranasan ng nanay nila ang maginhawang buhay. Ipinadama naman nila iyon sa kanilang mahal na ama. Respeto at pangunawa ang lagi nilang daladala. Kahit ganoon man kahirap ang buhay, piliin pa rin na lumaban sa hamon ng buhay. Dahil bawat tao ay may kwento at swerte na nakaabang. Basta't manalig lamang at maging mabuti palagi. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Kayo kabarangay, ano ang napulot niyong aral sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.